Kasama po natin ngayon ang napakagaling na bisita natin. Si Miss Cora Guidote. Good afternoon po. Good afternoon po. At si Miss Guidote ay isang accountant. No? CPA po siya. At meron siyang master's degree sa Applied Economics. Dati po siyang nagtrabaho as Executive Director ng Investor Relations sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Mga kababayan, karangalan po natin ngayon, kausap si Ms. Cora Guidote tungkol sa ekonomiya sa ilalim ng administrasyon ni Bongbong Marcos. Good afternoon, Cora. Good afternoon, attorney, at isang karangalan din na maging guest mo. Thank you po. May call you, Cora? Opo, opo. Ma'am, ito kasi ang mga karaniwang tao kasi na hindi naman po talaga nila inaaral itong mga economics, no? Lalo na yung mga term. Kailangan po mapaliwanag sa kanila kung bakit ang ekonomiya natin ay palala ng palala. At sa tingin ninyo, ito ba ay gagaling pa sa loob ng 2 taon? Magandang tanong po yan, attorney. Siguro bago ko umpisahan yung mga numero, no? Kasi ang economics talaga, it's about numbers, no? Yes. So, explain ko lang kung ano ba yung gross domestic product. Yun. Okay. Yung gross domestic product, yung ginagamit ng mga ekonomista para sukatin ang performance ng isang ekonomiya. At may mga components yan. Ang components niyan ay consumption spending, yung mga households, tapos government spending, yung ating gobyerno, investments, yung mga negosyante, tapos exports minus imports. Okay? So yun yung components ng ating gross domestic product. Sa isang side, yung mga ginagastos. Sa kabilang side, meron kang production sector, yun naman yung agriculture, industry, at saka services. So kailangan balanse yun. Kung hindi balanse yun, tumataas ang presyo ng bilihin, nanghihina ang dollars, tsaka yung interest rates tumataas, ganyan. Or bumababa, pwedeng either way. So ngayon, dito sa sitwasyon ng Pilipinas ngayon under the Marcos administration, nakikita natin maraming imbalances. Okay? So doon sa 5 component na yon, sa households, government spending, investments, tapos sa exports minus, or sa trade na lang, sabihin na lang natin, yung 4 mahina. Yung government spending mahina, investments bumagsak, especially last year, no? Tapos yung trade, dati na, lagi naman negative yan eh. Kasi mas malaki talaga ang imports natin kaysa sa exports. So, ang tumataas lang talaga, yung medyo mataas, at saka steady, is household consumption. Bakit po yun ang tumataas? Yun nga, magtataka ka. Kasi wala naman nagfu-fuel eh, among those 4. Sa labas kasi ng GDP, meron ka pang net factor income. Yung net factor income na yun ay yung mga remittances ng mga residents abroad. OFW? Minus yung earnings ng mga foreigners na nagtatrabaho dito. So net, kaya net siya kasi Plus minus? Plus minus, yun. So, yung OFW remittances, yan lang nagdadala sa household consumption. $35.6 billion po yan itong taon na ito. Oo, kaya po yung household consumption natin, tumaas pa ng 4.6% nung 2025. Dahil po sa remittance ng OFW? Well, that's a big factor. I wouldn't say naman na siya lang, no? Oo. Pero kung siguro, kung wala yun, malamang yung growth natin negative na. So ngayon po, ano po ang growth rate natin? Ngayon, 4.4% for the whole year. Nung fourth quarter 2025, 3% na lang. So bumababa. So nung third quarter, 4% na lang yung GDP growth. Nung fourth quarter, na kailangan na normally mataas kasi holiday spending, Yes. 3% lang ang tinaas. So, yung full year natin, 4.4%. Eh, ang target ng mga ekonomista nun, pati ang government, was 5.5%. So, we missed it by, more than 1.5%. So ano pong ibig sabihin yan? Ibig sabihin yan, mahina talaga yung ekonomiya kasi bumababa yung growth. So mas marami pong mahirap. Actually, talagang tumaas ang unemployment. Bumaba siya ng 38% yung binaba.
Wow. 38%. No, almost 39%. So, kaya yung jobless for December 2025 was 2.26 million Filipinos. That's right. Ganyan. 2.26 million Filipinos po ang walang trabaho as of December 2025. Oo. At yan po ang mga batang pinag-aaral ng mga magulang, pinag-uutangan para lang makabayad ng tuition. Yan po ang mga pinapaaral ng mga OFW natin abroad na nagpapadala ng pera. At tataas pa yan this year. Bakit po sinabi niyo yan? Kasi kung kulang ang investments, tapos maraming gagraduate pa, di ba? Every year, ang nag-graduate ng mga students natin is between 800 and 900,000. Wow. Ganun karami. Tapos ilan lang ang trabaho available. Ilan lang ang magiging available. Marami pang nawalan ng trabaho last year kaya tumaas, 'di ba? So ibig sabihin very competitive ngayon yung matindi ang labanan sa hanap ng trabaho. Kaya yung underemployment natin mataas din, 'di ba? Kasi yung iba they settle for less already para lang Underemployment po, yun yung nag-aral kayong maging pulis, pumasa pa kayo sa board, example lang, or hindi kayo pumasa pa sa board, magtrabaho na lang kayong security guard. Ganun. Dahil wala nang trabaho. Kaya janitor or ganyan. Pero yung hours, kasi imbis na 8 hours, 4 hours tatanggapin mo na para lang magkapera ka. Yes. Ganun ang That's underemployment. Oo. So, kaya mataas din yun kasi kung walang mahanap na trabaho, they settle for less. Yes, kaysa magutom naman. Kaysa magutom. Opo. Kaya lang, dahil nga mas tumaas yung unemployment, mas marami yung nagugutom ngayon kasi mas konti yung may trabaho. Ano naman po ang epekto ng massive na korupsyon, lalo na sa flood control corruption nitong BBM administration sa ating ekonomiya? Maraming effects yan kasi unang-una, yung corruption, nagli-leak nga yan, di ba? So, imbis na mapunta sa tao yung pera, lumalabas ng ekonomiya yan kasi nalalaunder yung pera di ba? So, kaya maski may government spending, hindi tumataas yung ekonomiya masyado or in fact bumagal. Lalo na ngayon, walang masyadong government spending after the massive corruption. Hinihinaan ng DPWH ang spending. Baka ito na nga yung katotohanan na dapat spending di ba? Kasi they curtailed spending dahil nga sa corruption. Pero baka ito yung totoong dapat na spending ng government. Nilolobo lang nila noon dahil may kickback sila. Up to 30%. Correct. Yung kickback na yun, lumalabas ng ekonomiya yun. Kasi linolonder nila yung pera. Tama. Siyempre, kung magnanakaw sila ng pera, hindi nila itatago dito sa ating bangko sa Pilipinas. Maamlas sila Kaya nilalabas po nila yon. Yung iba ay nagdideposito sa ibang bansa. O kaya inininegosyo po nila sa ibang bansa. O kaya bibili lang sila ng malaking real estate o mga mahaling kotse, ganyan. O kaya mahaling relo, jewelry, bags, ganun. Gold, yan, bili sila. Para maitago po nila yung mga kinulimbat nila sa bayan. So yan ang isang effect, no? Ang second, yun nga, nawawala ang investor confidence. Yun. Kasi pag walang accountability yung mga tao, yung mga kawatan, syempre lumalakas ang loob nila So dumadami rin yung corrupt pati sa lower ranks ng government. Kasi pag walang hinuhuli, wala namang natatanggal sa trabaho. Kaya ngayon, para kumuha ng business permit, ang dami mong dadaanan. So yung cost of doing business in the Philippines is higher because maraming padulas. Yes. Maraming padulas. So hindi ka pa sigurado na matutuloy. Yung nangyari sa Francisco Motors, they were going to invest here $1 billion. Local company to Francisco Motors. Kaya lang dahil sa red tape at saka sa ang daming hinihinging padulas, lumipat sa China. Ilang trabaho sana yun, di ba? Yes. That's $1 billion in investment. Di ba yung Francisco Motors, ma'am, yung gumagawa ng mga jeepney nung mga araw? jeepney natin. So, parang isipin mo, local company to, sana binigyan ng preference, no? Pero hindi. May narinig po ako sa mga negosyante, just last week, ang dami ko nakausap. Marami po sa ating mga negosyanteng Pilipino na may kapital ay hindi na po magninegosyo dito
dito. Mag-invest na lang po sila sa labas. Yun na nga eh. Kasi So, yung flight capital po, hindi lang dun sa foreign investors na pati ayaw na local. pumasok, kundi Pilipino mismo na may kapital ay ayaw na magnegosyo po dito dahil ang daming corruption dito sa administration na ito ni BBM. yan ang katotohanan ngayon. Kaya ano, kaya where are we going with this? In the next 2 years, ayaw naman bumitaw ni BBM, ma'am. Ayun nga, tapos sa budget, di ba, pag-usapan muna natin yung budget. Yes. Kasi napakalaki nung deficit. Ang ibig sabihin ng deficit, mas malaki yung ginagastos kesa sa kinikita. So yung taxes natin are not enough para takpan yung ginagastos ng gobyerno. At marami pa doon nga nagli-leak dahil sa corruption. Yan ang sinasabi ni Secretary E.S. Ralph Recto na kailangan pa niya ng 200 billion Oo, so para mangungutang mabalanse yung siya. budget niya. Eh bakit may program ba funds po siya sa sa budget nitong 2026 kung talaga palang kulang ng kinikita ng bayan? Ayun nga. So yung kakulangan na yun, uutangin yun. Kung hindi man dito sa mga bangko dito, sa labas. So lumalaki ngayon yung utang natin. Yung debt to GDP natin, hindi na yun bumaba. Kasi nung previous administration, mababa yung debt to GDP natin. Kaya lang tumaas dahil nag-lockdown. Of course, they had to support the economy, no? So nangutang sila, malaki. Pero dapat, after the lockdown, bababa yun. Hindi bumaba eh. It's now above 60% of GDP. Yung ganon. So, lalaki pa siguro yan kasi nga may deficit pa tayo. So, mangungutang pa sila. So, sino magbabayad niyan utang na yan? Taxes Siyempre, ng tao. taxpayers pa rin. At saka yung mga kabataan ngayon. Diba? Kaya ayaw ibaba ni Secretary Recto ang VAT from 12%. Our highest in Asia. Yeah. Ayaw ibaba kahit sa 10%. Siya nag-author niyan eh. Correct. Si Vatman. Yeah, siya So nag-author kahit sa niyang 10% ayaw po niya ibaba dahil talaga pong bagsak ang ekonomiya. Actually- So kukunin niya po sa atin, kahit tricycle driver, nagbabayad ng VAT pag bumibili siya ng gatas eh. Actually, kung tutuusin, kung walang corruption, kasyang-kasya yung tax natin. Yun. Di ba? Kaya lang dahil napakalaki ng leakage, hindi tuloy mapunuan. So, in other words, nangungutang tayo para may corruption. Para i-cover sa kanilang kakawaton. Ganon. Tapos Bisaya pa. Secretary Recto at Secretary of Finance, nangungutang po sila ng 1.7 trillion yata this year? Something like that. Sabi niya no? He needs it daw to run the government. Ang dami na nga nilang kinuha sa iba-ibang ahensya ng government eh. Kumuha sila sa PhilHealth, kumuha sila sa PDIC, kumuha sila sa iba-ibang bangko, kumuha sila sa Ginto. Ewan ko yung Ginto dapat nasa BSP yan. Kumuha sila para sa Maharlika Fund. Oo, sa Maharlika na hanggang ngayon funds. di natin alam kung saan napunta. Pati naman sa PhilHealth at sa PDIC, hindi rin natin alam kung saan napunta. At hindi pa nila binabalik. Hindi Kahit pa. may Supreme Court na po na ruling na ibalik na nila. Oo, hindi pa nila binabalik. Kasi itong gobyerno ni BBM wala po itong accountability na tinatawag eh. 1.45 trillion in insertions. Wow. So, in the past 3 years. So, ako, ayoko nang masyadong isipin yan kasi sumasakit lang yung dibdib ko eh. Pero, ang iniisip ko ngayon, anong mangyayari in the next 3 years? Diba? Matadagdagan po yun. Madako, kasi 2026, meron ko pang 96 billion na insertions. Tapos sa 2027, meron pa yan, malamang, di ba? Hindi naman i-veto yan ni Lalo na, BBM. mag-election na po. Oo, kaya nga. So, nag-iipon talaga sila para sa election. So yun ang hinaalala ko kasi dadami pa yung leakage na yan. Lalaki At pa. ang responsible po dyan sa insertions na yan, mga kababayan, ay gumagawa dyan ang House of Representatives. Dahil sila po ang mga nangunguna sa paggawa ng budget bago yakyat po yan dun sa Senado. Pero hindi po hindi po naman ma-approve yun lahat kung hindi pipirma ang presidente. Kaya nga po sinasabi ko, sa 2025 budget na yun, na kadami ng insertions at flood control funds, hindi pwedeng manghugas ng kamay si BBM kasi pumirma siya eh. Pati ang program funds niya doon, pinirmahan niya yun eh. Kaya pag sinabi niyang mahiya naman kayo, abay, nakakaasiwa naman pong mahiya naman sila. Dapat si BBM din po mahiya. Dahil wala naman pong budget
na mapapasa kung hindi siya pipirma. At malamang ba, alam nga naman, hindi niya alam kung anong pinipirmahan niya. Sabi nga niya, dahil ilang araw, gabi na siya hindi natutulog, na bumabasa siya ng budget Kaya kailangan po talaga managot ang presidente, si BBM. Hindi na po pwedeng maghugas kamay at malala na ang ekonomiya natin. Ito lang po, yung mga figures na binibigay sa atin ni Ma'am Cora Guidote ay hindi pa yun yan ng buong, picture o scenario, Hindi natin matatapos dito sa isang upuan lamang. Kaya kung may prediction po sa ekonomiya si Ma'am Cora Guidote sa the next 2 years po, ano po kaya yon, Ma'am Cora? Actually, attorney, bago yan, kasi di ba maraming naging ghost projects sa flood Yes. control. Okay, 1.9 trillion. Tinatanong mo kung ano pa yung effects nito sa ekonomiya. Ang hindi masyadong nasisilip ng mga ibang ekonomista, yung effect sa assets ng Pilipino. Kasi habang binabaha yung mga yung mga towns, yung mga bahay nila nasisira. So the cost of asset destruction is massive. Baka nga mas massive pa kaysa sa corruption. And to think, bawat taon, ang Pilipinas, alam naman dapat ng ating gobyerno kung ilang beses ang mga baha at napapasok, mga bagyo. Hindi po ba? Dapat napaglalaanan na nila yan. Yan nga sayang, di ba, kung nagamit yan sana, hindi lahat ng, yung mga bahay na sisira. Kunwari sa Bulacan, may isang town doon, nakalimutan ko yung pangalan, na perpetually nakabaha na yung bahay nila. So imagine kung ikaw OFW, nagpatayo ka ng bahay sa pinaghirapan mong pera, tapos binaha lang, di ba? Tapos every year, babahin pa. O, di ba nakakaawa? Maraming Pilipino. All the savings lost. Yes. At now, they have to invest again, start over again. Start from scratch. Oo. Tapos, ang solusyon ng BBM administration ay bigyan silang tig 5,000. Makakatayo ba ng bahay? Oo, yun. Kaya, So yun yung isa pang masakit na epekto kasi talagang affected ang kabuhayan nila. Tsaka yung maraming farms binabaha, di ba? So maraming farmers ngayon ang laki na ng utang. Kaya napipilitan silang ibenta yung lupa nila. nako-convert into commercial industrial use. Yes, oo. So, walang production. So in a way, parang land grab, di ba? So yun yung isa pang effect ng corruption. So kaya ang agricultural output natin laging mababa. Ganyan, kasi wala masyadong support ang farmers natin. Tsaka yung fertilizer, very high. Cost of fertilizer, very high. Yeah. Kasi naman, yung nagninegosyo ng fertilizer, mga kasabwat din. Actually, kabit-kabit nga ngayon yung corruption So, pero dahil maraming nawalang construction projects, affected naman ngayon yung construction industry. So, maraming suppliers ngayon nabawasan ng income. Kasi yung construction in the fourth quarter went down by 40%. That's a lot. So, maraming So, sectors walang ngayon. mga workers naghuhukay sa kalye, Oo. nag-mix lang simento. Marami yung jobs dyan. Yun yung mga lost. jobs na affect. Oo. Yan. Sa manufacturing, bumagsak din. Dapat mataas yan October pa lang mataas, pero bumagsak yung manufacturing index. Bakit ganun? Big sabihin, mahina talaga yung economy, mahina ang demand. So yung mga manufacturers, hindi sila masyadong nag-stock ng products kasi baka walang bumili. That's right. So affected rin yung mga jobs doon, di ba? Saka yung kahit po sa household ng pamimili, nakita ko pati mga mayayaman nagrereklamo yung pa kaya mahirap. Correct. Diba? Yung dati yung 15,000 ko, 2 cart na ako. Tapos ngayon, 1 cart na lang ako. And imagine, these people are the ones na hindi naman sila magugutom kung hindi sila makapamalengke ng 15,000. Paano po yung mga nagbibenta sa kalye na para lang makakita ng 30 pesos, 50 pesos a day para makabili ng bigas? Balikan natin, attorney, yung sibuyas. Yun, talaga. Wala pang 6 na buwan ng BBM administration. Oo. Ay, naging, ilang magkano nga kilo nun? 700 ang sibuyas? Oo. Dahil po yun, Ma'am Cora, sa Sa smuggling. Yun. So wala pang nakukulong Hanggang ngayon. Kasi Pati sa balita ko, sibuyas. ma'am, yung mga nagsismuggling daw dyan sa customs, ang lakas-lakas po ng padrina nila.
Kaya wala po silang nananagot dyan. Yung problema namin ngayon sa Negros, ma'am, smuggling ng sugar. Hindi po ba ang Negros Occidental at Oriental ang gumagawa ng 70% of the sugar in the country? Pinakamalaking mill po sa this part of Asia, ang Victoria's Milling Company na nasa Negros Occidental. Bumaba po ngayon. Dati 1,550 ang 50 kilo bags ng sugar, presyo sa sugar farmers. Ngayon ay mga 1,200 or less. So, sasabihin nila dahil naman sa market yan, dahil sa ganyan, isa po yung dahilan dyan, smuggling ng sugar. Yan nga, di ba? Disincentive sa farmers yan. Di ba? So, wala naman hong loans. Kagaya dati, may crop loans po kami. Tatayo yung tubo mo, pwede kang kumuha ng crop loan sa PNB, di ba? Ngayon, wala na pong mga crop loan. Tsaka sino po yung Secretary of Agriculture? Correct. Hindi naman po yan magsasaka. Nung tumaas yung presyo ng Si BBM. sibuyas. Yun nga. Tsaka sibuyas at tsaka bawang at asuka ay rice, Yun nga bigas. sinabi ko, ma'am, bakit naman itong presidente natin, ngayon lang ako nakakita ng presidente ng bansa na gusto siya maging secretary ng Department of Agriculture. Ano bang nandyan sa DA at gusto niya siya talaga mag-secretary of Agriculture? Oo, tapos yun tumaas pala na yung yun, mga tapos presyo. tumaas lahat. Oo. Sibuyas, Bawang. tsaka yung Bigas. labuyo. Oo. Yung sili. Oo, yung sili. Oo. Kaya, Di ba? mas mura pa tilapia. Oo. Grabe. Grabe Kaya, talaga. pag hindi po ito masosolve ni BBM in the next 12 months, ay wala na po akong positive na projection or optimism na magagaan po ang buhay ng mahirap na Pilipino bago mag-eleksyon. Opo. Kaya po tinatanong nyo kanina, so what can we expect in the next 2 years? Yes, bago diba? po tayo mag-end, ma'am, what can we expect? So, well, first of all, dun sa corruption, no? Mukhang tutuloy pa yan kasi nakita nyo naman 2026 may insertions pa. So may 2027 ka pa, meron ka bang 2028. So kung may insertions pa yon, 96 billion na this year, next year baka ganun din, di ba? And then, so may insertions pa yan. So given that, what can we expect from the government? Wala masyado. Hanggang walang accountability, walang nakukulong na kawatan, investor confidence will continue to go down. Yan. So wala ka pa rin naasahan na investments. Ano maasahan namin, BBM, sa iyo na ayaw mo naman ipakulong yung pinsan mo? Okay, so kung ganon, employment will still be lower, di ba? So, Pagka gutom na po ang mga more than one half sa Pilipino, ay siguro naman ay hindi na talaga mapagkaila ni BBM na he failed us. His administration is a failure. if he were an effective leader, dapat in the first 3 years, meron ng resulta yan na positive. Hindi nag-slow down yung economy. Hindi, dahil sa first 3 years po, kaukaw po sila ng kaukaw. Kaya, talagang ganyan nakaw yung ano nila. Ganyan yung naging Yeah, resulta. oo. So, slow down ng economy. Yan. Kailangan po may part 2 itong imbitasyon natin kay Ma'am Cora Guidote po, ma'am. At maraming salamat po. Maraming salamat din po. din po.